Hello! Hello po, good evening po. Peace be with you. Peace be with you, the name of our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, how the punishment of God. How the punishment of God. Our topic for tonight. Paano ang pagpaparusa ng Diyos? Ayun po yung ating paksa. Kasi pagka hindi ka nag-aral sa Diyos, wala kang naisagot o parurusahan ka ng Diyos. Kaya ayan po yung ating paksa. To know you to answer to God, for ask you appear to God, you have no answer, God gave a punish. Ayan po. God gave punish for na kahit hindi pa end of the words, God gave a punish. For not to the end of the words, in the last judgment, God gave punish. Ayun, nagbibigay po ng parusa ang Diyos pagka yung masama na yung ginagawa ng tao, ganun, pag sobra na sa kasamaan, nagbibigay siya ng parusa. Pero hindi niya muna pinapatay yung tao, pinaparusahan muna. Pagka ayaw na sa Diyos, sa kanya lang niya kinukuha yung buhay, ganun po. Pagka ayaw niya sumampalataya talaga sa Diyos, magbalik loob, saka lang kinukuha ng Diyos yung buhay ng tao. Pero ang Diyos nagpaparusa muna para gunitain natin yung kanyang lakad. Ganun po. Pero ang parusang last of judgment, di ba, in the hell, the lake of fire, yun po, doon po yung last punishment ng Diyos sa hell, sa lake of fire. But not to wait the end of this. Ganun. Nagbibigay pa rin siya ng parusa kahit hindi pa naghukom parusa sa tao. Para gunitain yung kanyang lakad at magbalik loob sa Diyos. Ang binibigay na parusa ng Diyos sa tao yung mga sakit po, ganun, mga sakit. Pinapalo niya hanggang sa gunitain natin yung ating lakad, ganun, yun po. Yun po yung binibigay ng Diyos na binibigyan muna ng Diyos ng karamdaman yung tao kung magbabalik loob siya sa Diyos o hindi, ganun po. Kung you turn to God, to God's will, o yun, for not to turn to God's will, God kill the person, for not to turn back to the God's will. Ganun po. Ang binibigay niya sakit, yung mga parusa, ganun, pinapalo niya. Ganun po. Pinapalo niya pagka yung ayaw sumunod sa Diyos. Yung pinakapamalo niya, yung mga sakit po, ganun po. Pagka ayaw sumunod yung tao. Pag ayaw sumunod sa Diyos yung tao, pinapalo niya, ganun po. Pamalo ng tao, ito po sa mga awit. 89. Ito po sa mga awit, 89. Pero yung parusa ng Diyos, yung mga sakit po yun, mga sakit binibigay sa tao, ganun po. Yung mga sakit sa mga katawan, ganyan, halimbawa, sabi nga, ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Marami siyang binibigay na sakit kasi yung Diyos, kung ano-ano, ganun. Pagka hindi sumusunod sa kanyang utos. Pero pagka yung yung ayaw namang magbalik loob sa Diyos, talaga yung tao, talagang sa panig na siya sa masama,
Doon niya lang binabawian ng buhay yung tao, ganun. Hindi mo na siya pumapatay agad ng tao. Yung mga pagka ayaw talagang magbalik sa Diyos sa kanya, ganun po. Pero binibigyan niya muna ng sakit yung mga tao, yun po yung mga parusa ng Diyos. Kailangan mag-aaral muna ng salita ng Diyos para kung sa paghuhukom, meron kang maisasagot sa Diyos. Ganun po. Ito pinapalo niya yung mga tao. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa may mga awit, 89, 31. Kung kanilang salangsangin ang mga palatutunan ko at hindi ingatan ng mga utos ko, kung magkagayan, aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang. At ang mga ampas, ang kanilang kasamaan. O yung pinapalo niya, yung pamalo niya, yung mga sakit na ibinibigay sa tao. Ganon. Kaya nga siya yung pumapatay at bubuhay, sumusugat. O sinibigyan niya muna ng sugat, tapos pinagagaling niya rin pagka nagbalik loob sa Diyos. Pero kung palagi na lang ganon, ayaw na talagang magbago yung tao, sa kanya lang kinukuha yung buhay nun, ganun po. Pagka ayaw na talagang magsisi, sa kanya lang kinukuha yung buhay niya. Ganun po, ito yung Diyos. So, sabi kasi ng Diyos dito, siya yung sumusugat, siya rin yung nagpapagaling. Sabihin, mga sakit po yung pamalo ng Diyos sa tao, bigay niya. Gaya sabi rito ng Diyos, tignan ninyo, dito po sa may Deuteronomio 32, 39, tignan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay, ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. Ayun, pagka yung ayaw na talaga magbalik loob sa Diyos ng tao, sa kanya lang yung pinapatay. Pero binibigyan niya muna ng sakit, binibigyan niya muna ng pagkakataon yung tao. Pagka yung ayaw talaga magbalik loob, magsisi, sa kanya lang yung pinapatay. Binibigyan niya muna ng sakit. O patuloy ko po. Ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Yun, binibigyan niya muna ng sakit. Sinusugatan niya muna. O magsisisi ba siya, ganon. O pag nagsisi, hindi niya kukunin yung buhay nun, ganon. Hindi kukunin muna yung buhay ng tao, ganon. Pagka yung nagsisi yung tao, nagbalik loob. Ayun, sabi rito, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Binibigyan niya muna ng sakit yung tao. Bago niya kung magbabalik loob ba siya o hindi. O gano'n. Kasi pagka yung masama na, sa kanya lang yung ayaw magbalik loob. Sa kanya lang yung kinukuha yung buhay noon. Gano'n po. Gano'n po yun yung Diyos. Hindi siya kung tama ba yung ginagawa natin o hindi. Gano'n. Para magsisi yung tao, binibigyan niya muna ng sakit. Pero hindi niya muna pinapatay yung tao. God is not to kill yung immediately the person. Give a lesson muna for give the sick to God. Binibigyan muna ng Diyos ng sakit. Ganun po. Bago niya, para yung binibigyan niya yung sakit na yon, para gunitain natin yung lakad natin kung tama ba o hindi, ganun. Pero hindi siya agad-agad na pumapatay ng tao. Ang pinapatay lang ng Diyos agad, yung ayaw magsisi, yung ayaw kumilala sa Kanya, gaya na nangyari sa Venezuela, di ba? Ang daming namatay doon. Dinalaw ng Diyos ng lindol, di ba? Ang daming namatay. Tapos sa may Davao, maraming namatay sa Davao, Pilipinas, di ba, nung naglindol. Tapos, dinalaw nung nakaraan, dinalaw yung China ng bagyo, di ba? Maraming namatay din at saka na sirang ari-arian. Ganon, pinarurusahan muna ng Diyos. Pero kung alam kasi ng Diyos yun kung may pananampalataya ka sa Kanya o wala, alam ng Diyos yun. Kaya pagka dinalaw ng Diyos yung mga bansa, nalilipol, di ba? Nalilipol yung mga tao ron, mga bansa nasisira. Ganun po. Pero hindi niya muna pinapatay. Basta yung acute na, yung masyado ng
Brutal, ganon. Yun lang yung pinapatay ng Diyos agad, ganon. Yung ayaw magbalik loob sa Kanya. Yung ayaw manalig, ganon. Pero binibigyan niya muna ng sakit para magbalik loob tayo sa Kanya, tapos gunitay natin yung ating lakad, kung tama ba yung gawa natin. Ako, matagal akong nahiwalay dati sa Diyos, pero naniniwala ako may Diyos, pero nakalimot ako dati dahil sa barkada, ganun. Hanggang 29 years old yata ako noon, 30. Hindi ako nag-aaral ng salita ng Diyos. Wala akong alam sa aral ng Diyos noon. Tapos, puro kalayawan ang ginagawa ko. Tapos pero naniniwala ako may Diyos. Minsan, nananalangin ako sa Kanya. Ganon. Pero pag malala na yung kasalanan, binibigyan niya ng sakit. Kasi ako dati po, nagkasakit po ako rin. Ganon. Hindi ako makalakad dahil marami akong nagawang kasalanan sa Diyos. Guninita ko yung kasi sa barkada nga, kasi yung barkada nakakasira din kasi yung di ba? Sabi nga, mag-ingat kayo, ang masamang kasama, sumisira ng magandang pag-uugali. Gano'n kaya naiwali ako sa Diyos dati, tapos nagkasakit ako. Tapos nung nagkasakit ako, hinahanap ko yung Diyos, nag-aaral ako ng banal na kasulatan. Hanggang sa nasumpungan ko siya. Ayun, tapos, tinuruan niya ako, magturo daw ako ng ganito, gano'n, ng Holy Bible. Kasi dati wala po akong alam talaga sa Biblia noon. Hanggang kaiwas ka na dun sa mga masasamang gawa, sa mga barkada, maiwasan mo lahat yan, gano'n. Kapag nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Gano'n po. Pero yung binibigay ng Diyos, pagka yung tao'y naliligaw pa, nagpaparusa pa siya, yung mga sakit po muna yon, mga sakit. Pero pagka hindi nagbalik loob, pinapatay na ng Diyos yun, ganun, pagka hindi nagbalik loob. Pero ang last punishment ng Diyos, the lake of fire in the hell, di ba? After the end of the world, ganun po. Pero magbibigay siyang sakit, kaya sabi rito sa Ecclesiastes, dito sa Ecclesiastes 3:10, aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao. Ayan yung mga magbabalik loob pa siya. Meron kasi rito naman, sa Biblia, meron dito naman inatake sa puso kasi masama yung pamumuhay niya, lakad niya. Inatake siya sa puso. Yung sinabal, inatake siya. Ganun po. May inatake rito. Yung mga sakit binibigay ng Diyos sa tao. Pagka yung para magsisi, magbalik loob sa Kanya. Para gunitay na. Kaya nagbibigay ng Diyos ng mga sakit. Inaari tayo ng Diyos ng mga anak niya para gunitay natin yung lakad natin, kung tama ba o hindi. Ganon. Tapos kung nagunita natin yung lakad natin, mali, babaguhin natin yun, ganon. Kasi meron dito naman, hindi talagang masama yung kanyang pamumuhay, inatake sa puso. Yung mga sakit, yung mga pamalo ng Diyos. Tapos kinuha na ng Diyos yung buhay niya noon, kinuha na ng buhay niya. Si Nabal po, ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa unang Samuel 25:36. At naparoon si Abigail kay Nabal, at narito siya'y gumawa ng isang kasayahan sa kanyang bahay na gaya ng pagsasaya ng isang hari. At ang puso ni Nabal ay nagalak sa kanyang loob sapagkat siya'y lubang na lango. Ayun, naglasing siya, Naglasing siya rito, Kaya siya'y hindi nagsaysay sa kanya ng anuman, munti o malaki, hanggang sa pagbukang liwayway. At nangyari sa kinamagaan ang alak ay napawi kay Nabal, na nagkasakit siya sa puso at siya ay naging parang bato. Inatake siya sa puso. Yung mga binibigay ng Diyos, yung mga sakit, yung pag-atake sa puso,
Ayun, pag masama lakad mo, puso mo yung Diyos, masama yung lakad mo, atakihin ka sa puso. Ganun po yun. Atakihin ka pag masama yung... Kailangan yung puso natin nasa Diyos, sumunod po tayo sa utos. Ganun. Susunod, tuturo ko po sa inyo yun kung paano yung puso natin nasa Diyos. Ganun po. Ayun, no, patuloy ko po, no. At nangyari, pagkaraan ng may 10 araw, at puso. Gumawa siya ng kasayaan dito si Nabal. Masama yung pamumuhay niya. Gumawa siya ng kasayaan, nag-inuman sila. Ang nangyari, inatake siya sa puso. Tapos nung after 1 week, pinatay na siya ng Panginoon. Ganun. Kasi masama yung pamumuhay niya ni Nabal. Ganun po ang parusa ng Diyos. Pagka hindi nililipol niya na agad yung tao pagka wala talagang pananampalataya. Pagka may pananampalataya, pinapalo muna yon ng Diyos para gunitain natin yung ating mga lakad. Ganun po. Ganun po. Kailangan gugunitain muna natin yung lakad natin pagka yung pinarusa na tayo ng Diyos. Tapos magbabago na tayo nun. Ganun po yung pagpaparusa ng Diyos. Gaya sabi rito sa may Hagay. Dito po sa Hagay 1:3. Dito po sa Hagay 1:3-5. Tapos gugunitain mo na yung lakad mo. Ganun po. Gugunitain mo na. Para magbabago ka na. Ito po sabi sa Hagay 1:3 tapos 5. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng Hagay na propeta na nagsasabi, ngayon nga, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Ayun, gunitain natin yung mga lakad natin pag pinarusahan na tayo ng Diyos. Tapos, magbabago na tayo nun para hindi na tayo parusa, tapos lalakad tayo sa utos niya para maliligtas po tayo. Ganun po. Kaya, ito, patuloy ko po, no? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Ganun po. Siya nagbibigay ng mga sakit parusa. Yun po yung pamalo ng Diyos. Inaari tayo ng Diyos pag na anak niya pag pinapalo tayo. Ganun po. Pero pag pinatay na tayo agad ng Diyos, hindi tayo inaari niya muna ng mga sakit. Kailangang magsisi. Tapos pag nagsisi, yun, maliligtas na yun. Balakad ka na sa panibagong buhay. Ganun po. Ikalawang kamatayan. Ganun po yung parusa ng Diyos. Yung mga awit, 50:22. Gunitain nga ninyo ito, ninyong mga nakakalimot sa Diyos. Baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang maligtas. Ayun, kailangan hindi ka makakalimot sa Diyos. Kundi luluray-lurayin ka ng Diyos. Ganun po. Yung mga Venezuela, di ba, daming namatay doon nung dinalaw ng Diyos ng lindol, di ba? Tapos may bagyo pa. Ganun pagka hindi nagsisi, nililipol ng Diyos yung mga tao doon, yung bansa, ganun po. Kailangan magsisi yung pagka binigyan ka na ng sakit ng Diyos, na malupa, kailangan pag gumaling ka na, magsisi ka na, yun, lalakad ka na ngunitayin mo na yung lakad mo, tapos magbabago ka na. Ganun, para maligtas po tayo, ganun. Para maligtas po yung tayo mga tao. Kailangan magsisisi. Ang pinapatay lang ng Diyos agad, yung ayaw talagang masama na yung lakad, tapos ayaw magbalik loob. Ayun po yung pinapatay ng Diyos agad. Gaya sabi ng Diyos dito, yung mga bansang nakakalimot sa Kanya, lilipulin niya yun. Pagka yung ayaw sumunod, yung ayaw sa Kanyang sumampalataya, hindi nagbabalik loob, yung ayaw kumilala sa Kanya, nililipol niya yun, agad. Ganun po. Ito po, sapagkat yaong bansa, kaharian at na hindi maglilingkod sa iyo, ay mamamatay. O ang mga bansang yaon, ay malilipol na lubos. Ayun, malilipol yung mga bansang ayaw kumilala sa Diyos Ganun po, gaya di ba nangyari sa Venezuela. Marami pang bansa dyan na ganun marami siyang nilipol yung ayaw kumilala sa Kanya. Ganun po, pagka yung
ayaw kumilalas sa kanya, nalilipol po yun. Kailangan tumatawag sa kanya. Sumusugat siya tapos siya yung sumusugat, di ba? Gaya rito sa Jeremias. Sabi sa Jeremias dito, sumusugat siya. Tapos kaya pag dinalaw na ng Diyos yun, mga bubulagta sila. Yun, yung mga bansang nakakalimot, ang iyong sakit ay walang kagamutan at ang iyong sugat ay mabigat. Walang makipaglaban ng iyong usapin upang ikaw ay mapagaling. Ikay ay walang mga manggagamot na makapagagaling. Mangingibig sa iyo, hindi ka nila hinihanap. Sapagkat sinugatan kita, yon sumusugat siya, yung mga sakit po yun. Ng sugat ng kaaway, ng parusa at ng mabagsik dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong mga kasalanan, tao pag marami na yung kasalanan, di ba? Yun. Pero yung mga sugat na yon, mga parusang sakit, para gunitain natin yung lakad natin, tapos magsisis tayo. Inaari tayo ng Diyos. Ayaw lang ng Diyos yung lubang-lubang masama na ayaw magbalik loob. Doon niya lang yung kinukuha yung buhay noon. Ganun po. Ganun po yung parusa ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos yung nagkukusa tayo ng sumunod sa Kanya. Ito sabi ng Diyos dito. Kailang nagkukusa para hindi magbabalik loob na pagka pinarusahan. Ito po sa Isaias. Dito po sa Isaias, kaya magkukusa, tapos pagka hindi na sumunod, sa kanya lang lilipulin ng tabak yon. Ito po sa Isaias 1:19. Kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo magsitanggi at magimagsik, kayo lilipulin ng tabak, sapagkat silita ng bibig ng Panginoon. Ayun, pagka yung ayaw pagbalik loob, sa kanya lang nililipol yung kaharian, mga bansa, mga tao, ganun. Kailangan magbalik loob para pag binigyan ng sakit ng Diyos, nagunita natin yung lakad natin, masama, dapat sumunod na sa Diyos yun. Kasi pag hindi pa nagsisi, kamatay na yung susunod doon. Wala ka ng mahabang buhay. Kaya magsisisi po. Ganun yung mga parusa ng Diyos. Nagbibigay muna siya ng mga sakit sa tao. Pagka hindi nagsisi, sa kanya lang kinukuha yung buhay niya. Ganun po. Ito sabi rin ng banal na kasulatan dito. Sa may mga awit, pagka hindi nagbalik loob to, sabi ng Diyos. Pero pag pinarusahan ka ng Diyos, inaari ka ng Diyos na anak nun. Kailangan magsisi ka lang para magbalik loob ka sa Diyos para maligtas ka. Yung ayaw lang magbalik loob sa Diyos, yung doon niya lang yung mga kinukuha na yung mga buhay ng tao, ganun po. Kailangan yung puso natin nasa Diyos. Ang puso natin nasa Diyos, pagka yung sumusunod po tayo sa Diyos. Ganun po. Kasi mga tao, di ba, malapit sa iyo, wala yung sulatan. Ang Diyos mo, siya pa rin nililipol niya yung mga anak din ng Diablo. Ganun. Kanyang nila ng Israel doon, yung mga bansang hindi sumunod sa Diyos noon, di ba nilipol ng Diyos dahil masasama yung kanilang mga lakad. Yung kapanahunan din ni Noe, masama yung lakad ng impyerno. Kasi nga, sabi nga, sa iyong salita, ikay magiging dapat o kaya maligtas ka, sabi ng Diyos dito. Kailangan meron tayong maisagot sa Diyos pagka sa araw ng pag-uukom. Ito ang Panginoon dito.
ito. Kaya kung tatingnan nyo sa kung kailangan nyo